Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos naman po ang kalagayan. At syempre, buwan na po ng Marso, bilis. Ano na tayo? Nasa patapos na ng first quarter ng taong 2025. At syempre, samantalahin ko na rin ang pagkakataon upang makapagpasalamat po sa inyong lahat, sa mga bumati sa aking kaarawan, sa aking birthday. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang mga greetings. At syempre, kahit simple lang yung mga greetings, talagang very much appreciated po mga pagbati po na ito. So, of course, buwan ng Marso, marami rin tayong ginugunita o mga ipinagdiriwang na mga kaganapan. So, syempre, unang-una dyan, March is also Women's Month. So, samantalahin ko na rin ang pagkakataon upang batiin ang ating mga kabarangay na kababaihan ng isang Happy Women's Month. At syempre, ang theme for this year's Women's Month celebration ay babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. So, syempre, earlier this week, nagkaroon tayo ng official launching ng Women's Month dito po sa Barangay San Antonio. At syempre, this was done during our flag raising ceremony na kung saan din ay ang mga kababaihan ang nag-lead ng ating flag raising. At syempre, yung mga succeeding Mondays also of March, puros yung ating mga women ang magli-lead ng ating flag raising ceremony. Syempre, after nung launch ay sinundan kaagad ito ng isang activity, buena mano kaagad, activity natin para sa mga kababaihan, isang basic life support and first aid training para sa mga women of BSA, of course, facilitated by our DRRM co-chair na si Kagawad Melvin Villaruz. Syempre, ang city government nagkaroon din ng encouragement sa lahat ng mga LGUs, sa mga particular sa mga barangay na magkaroon din ng purple light, o kulay violet na ilaw na ilalagay sa mga pasilidad o mga barangay hall dito sa lungsod ng Pasig. At syempre, kasama na rin ang BSA naglagay din tayo ng purple na ilaw dito sa ating barangay hall bilang pakikiisa sa ating pagdiriwang ng Women's Month. Syempre, may iba-iba din tayong mga activities na naka-line up para sa pagdiriwang po ng Women's Month. Syempre, lahat ito ay naka-align din sa mga karapatang pangbabae. Yan, yung mga Safe Spaces Act, mga VAUSI Law. So, antabayanan nyo po yan. Sana ay makiisa po tayo sa mga activities po na ito. Syempre, makikiisa din po ang ating mga kababaihan sa mga regular activities ng ating barangay. Particular, syempre, ang ating cleanup drive, basura to ayuda, ating sininggaling, at syempre yung other wellness programs natin dito po sa Barangay San Antonio. So again, ang mga calendar of activities ay naka-post na po sa ating Facebook pages, sa ating mga social media pages. So sana nga po ay makiisa tayo, mag-join po tayo dito sa mga inihanda nating activities sa pagdiriwang po na ito. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating Gender and Development Co-Chair na si Kagawad Pauline Blando at syempre sa ating buong Barangay Council. Maraming salamat sa inyong suporta para sa pagdiriwang natin ng Women's Month sa Barangay San Antonio. At syempre, nung nakaraang linggo, bida ang mga kabataan dito po sa Barangay San Antonio. Talaga namang hindi rin mawawala ang ating mga activities para sa mga chikiting dito sa ating barangay. So unang-una dyan, syempre, nagpapatuloy pa rin ang ating BSA Libreng Binyag program. So nung nakaraang weekend, meron tayong 2 recipients ng ating Libreng Binyag program. Of course, itong Libreng Binyag program ay collaboration with Holy Family Parish na sinimulan natin noong 2018 pa.
So, ilang taon na rin, no? Parang a little over 7 years na rin natin pong ginagawa itong programa pong ito. At nakakatuwa, no? Dahil po sa ating Libreng Binyag program, ang ating mga kabarangay ay nakukumbinsi natin na maibigay at matanggap ng kanilang mga anak ng mas maaga, no? Ang sakramento ng binyag. Dati inaantay pa na makaipon ng budget o kaya umaabot ng 2-3 taon na ang bata bago pa matanggap ang sakramento ng binyag. Pero dahil po sa programang ito, no, minsan hindi pa umaabot ng 1 taon ang bata ay nafa-facilitate na natin ang sakramento ng binyag para po sa kanila. So again, ang Libreng Binyag program natin is open to all residents of Barangay San Antonio, no? At again, no, makipag-ugnayan lamang po sa aming tanggapan dito po sa 3rd floor ng ating barangay hall. Kung interesado po kayo na maging beneficiary ng programa po ito. At syempre, tuloy-tuloy din po ang ating programang Project CARE or Children's Access to Responsive Education. No? So ito po yung ating programa na ang main objective, no, ay of course to detect developmental delays sa mga bata, particular sa ating mga mag-aaral sa Child Development Center or Daycare Center natin. At syempre to provide possible interventions or makapacilitate ng possible interventions para sa ating mga mag-aaral, no, sa ating CDC. So bahagi ng ating Project CARE ang pagkakaroon ng weekly physical activities, no, para sa mga bata, sa ating mga CDC students. At syempre, no, this is facilitated by Coach K. So again, no, talagang very proactive si Coach K, no, at nakakatuwa ang ating patuloy na programang ito para sa mga kabataan. So again, okay, nagpapasalamat sa ating Committee on Education na si Kagawad Pauline Blando. Of course, Committee on Health and Nutrition, si Kagawad Rachel Rustia. At syempre, no, sa ating mga CDC pupils, teachers, staff, parents, and of course, kay Coach K, no, sa patuloy na pakikiisa para masustain natin ang Project CARE dito po sa ating barangay. At syempre, no, noong nakaraang linggo, ang Barangay San Antonio ay naging destination din, no, ng ilang mga learning institutions para sa kanilang mga field trips, para sa kanilang mga estudyante. So, kamakailan ay binisita po tayo ng mga mag-aaral mula sa UANP CDE Center o yung kanilang preschool. At syempre, no, binisita rin tayo ng mga grade 4 pupils mula naman po sa Paref Southridge School. So yung Paref Southridge, no, alabang pa ito, no, nakakatuwa na napili pa rin nila, no, na maging destinasyon ang Barangay San Antonio at mapasyalan ng kanilang mga estudyante. Syempre, no, ang kanilang naging pangunahin na highlight ng kanilang pagbisita dito ay makita ang ating disaster management efforts dito po sa Barangay San Antonio. At syempre, no, tuwang-tuwa ang mga mag-aaral, no, nung makita nila ang mga sasakyan natin na ginagamit natin sa disaster response mula sa ating security mobile, ambulance, no, yung rescue vehicles natin, and of course yung ating mga fire trucks, no, at enjoy na enjoy ang mga bata na nag-demonstrate sila na gamit ang mga fire hose natin sa ating fire truck. So again, ako ay nagpapasalamat sa ating disaster management team led by Kagawad Melvin Villaruz. At syempre ako ay nagpapasalamat sa ating mga bisita, sa ating mga learning institutions, no, for trusting BSA and for including us sa inyong mga destination para sa educational trip ng inyong mga mag-aaral. So sa mga nakikinig po dyan ng mga eskwelahan, no, always welcome po kayo sa Barangay San Antonio. And no, nabanggit na natin kanina yung mga disaster management capabilities natin. Of course, March is also Fire Prevention
Month, no? Sabi nga nila, no, bakit March ang Fire Prevention Month, no? Kasi ito na yung simula ng tag-init, no, yung summer, no, sa ating bansa, at syempre nararamdaman na rin natin ang mainit na klima, no. In fact, nitong mga nakaraang araw nagkaroon ng mga class suspensions, no, pagdating sa mga forecast dahil sa heat index, no, na matinding init na mararanasan dito po sa ating bansa, particular dito po sa Metro Manila. At syempre, no, pagka uminit ang panahon, uminit ang klima, no, double time din ang ating gamit ng ating mga appliances, no, mapa-electric fan man yan or aircon. So syempre, pagka medyo overworked ang ating mga appliances, diba, maari na itong maging sanhi ng sunog. Kaya talagang double time din po ang ating Bureau of Fire Protection sa pag-increase ng awareness pagdating sa fire prevention. At nitong nakaraang weekend, nagkaroon ng launch or kick-off ang Fire Prevention Month sa lungsod ng Pasig through a motorcade. No? Kaya marami mga tumawag po sa atin, nagtatanong, may sunog ba? Hindi ano lang po yan, motorcade, no? Para i-increase ang awareness ng ating mga kababayan, no, pagdating sa fire prevention. At syempre, sumakto din naman, no, kung maaalala nyo, nung nakaraang buwan, nag-undergo ang ating disaster management team ng training, no, refresher training, na ang nag-facilitate ay ang Bureau of Fire Protection. At tumiming na sa first Monday of March, no, ay doon natapos ang mga certificates of completion ng ating mga staff na nag-undergo ng training na ito. At during our flag raising ceremony, of course, through the assistance of our representatives from the Bureau of Fire Protection, ay nai-award natin ang mga certificates of completion para sa ating mga disaster management staff. So again, maraming salamat sa Bureau of Fire Protection, no, sa inyong tulong para mas lalo pa naming mapalakas ang aming disaster preparedness capabilities dito po sa aming barangay. Syempre, no, noong mga nakaraang linggo, nagkaroon din tayo ng mga fire drills sa ating barangay. At itong coming mga weeks natin sa buwan ng Marso ay asahan nyo po ang tuloy-tuloy na mga drills sa iba't ibang bahagi ng ating barangay. So ako'y nananawagan, of course, patuloy na nananawagan sa ating mga kabarangay, doble ingat po tayo, no? Mas maging listo tayo ngayon, no, sa panahon ng tag-init, no? Dahil talaga nga namang talagang very prone, no, sa sunog, no, dito po sa ating komunidad. At syempre, no, bukod dyan sa Fire Prevention Month, no, itong buwan ng Marso ay formal din ang pagbubukas o pag-umpisa ng Lenten season, no? So nagkaroon na tayo ng Ash Wednesday Mass, no? So sana po ang ating mga kabarangay ay naka-attend ng Ash Wednesday Mass, no? Alam ko marami ring ginanap na mga Ash Wednesday Mass dito sa paligid ng ating barangay, no, miski sa mga karatig barangay natin. So sana po ay naka-attend po tayo ng misa. At syempre, no, bukod diyan ay this coming Friday, March 7, no, sa ganap po na 5 p.m. o 5 ng hapon ay magkakaroon po tayo ng Stations of the Cross dito po sa ating village. So ang first station ay gaganapin po dito sa ating barangay hall. So ito na rin ang ating meeting place, no? At syempre iikot sa iba't ibang mga tahanan, no, mga bahay dito po sa ating village. At syempre ang 14th and last station ay dito rin po muli sa ating barangay hall, dahil pagkatapos po nan, no, it will be followed by a Holy Mass or banal na misa. Of course, this is a collaboration with Holy Family Parish Church, of course, kay Father Joseph na very proactive, no. Buena mano nga kami. Buena mano tayo actually sa Stations of the Cross, dahil in the coming weeks, no, yung the rest of the 4 barangays na sakop ng Holy Family Parish ay magsasagawa din ng kani-kanilang mga Via Crucis or Stations of the Cross sa kanilang komunidad.
So again, inaanyayahan ko po ang lahat, no, sa Stations of the Cross, no, this coming Friday, March 7, 5 p.m. no, dito po sa ating barangay hall, at nang sa ganun ay again, no, ating sama-sama po tayo na gunitain ang Lenten season dito po sa ating barangay. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa ating mga kaganapan dito po sa Barangay San Antonio. Sabi ko nga, no, lahat ng mga impormasyon po, no, mga kaganapan natin, no, nasa ating mga information channels. So sana po, no, maging regular po ang pagpasyal natin, pagbisita natin sa mga channels po na ito para lagi po tayong aware, no, at updated sa ating mga activities. So again, ang aking patuloy na pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, of course, the Barangay Council, the SK Council, our social media team, maraming salamat po. Of course, sa ating mga benefactors, donors, and collaborators, maraming salamat po. Of course, this coming Women's Month, no, karamihan sa ating mga activities, no, are collaborations, no, with our stakeholders and partners. So we are really looking forward, no, sa ating mga magagawang mga activities para po sa buwan po na ito. Of course, ang aking pagpapasalamat din, syempre, most importantly, sa ating mga mahal na constituents, mga kabarangay natin, mga netizens natin, no? So, again, maraming salamat sa inyong mga feedback. Of course, yung mga ilang mga areas, no, of concern dito sa barangay na kinakailangan namin bigyan ng atensyon, no. Maraming salamat for reminding us also, no. Syempre, it keeps us in check, no, sa aming paghahatid po ng serbisyo dito po sa ating komunidad. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy po tayong magdasal. Of course, sa ating mga Catholic na brothers and sisters, mga kabarangay po natin na Katoliko, no, ito na Lenten season. It's a start, no, of prayer, no, dagdag prayers, no, para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.